Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Pa-like, comment, and subscribe. Maraming salamat po. Kabanata 11. Sinota. Sabi ni Wei Xiaobao na may kinakabahan na mukha. Mabilis niyang itinago ang vest sa ilalim ng kobrekama. Tungkol naman sa punyal, inilagay niya ito sa kanyang boto upang walang makakita. Nagpunta si Wei Xiaobao upang buksan ang pinto, nalaman lamang na ito ay isang maliit na beteng. Eunuch Wei, alam ng Emperor na bumalik ka at gusto mo siyang makilala sa Imperial Garden. Iniyuko ng maliit na beteng ang kanyang ulo at sinabi, ang maliit na Xuanzi na ito ay may sapat na kaalaman. Buti na lang at nauna akong bumalik at ibinaba ang mga gamit. Naisip ni Wei Xiaobao sa kanyang puso. Sige, pupunta ako ngayon, sabi ni Wei Xiaobao. Pagkatapos noon, tumingin siya sa kanyang kama, isinara ang pinto, at pumunta sa Imperial Garden. Kapareho ito ng suot na vest pagbalik niya mamaya. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkaalis ni Wei Xiaobao, isang sinag ng liwanag ang kumislap sa ilalim ng kobrekama sa kama. Pagkatapos, nawala ang vest na mukhang ordinaryo, ngunit itinuturing na kayamanan ni Wei Xiaobao. Gayunpaman, ang isa pang vest ay lumitaw sa lalong madaling panahon. Itim din ito, pero halatang iba sa nauna. No, I have to look again. Baka hindi ko nakita ng malinaw ngayon lang. Si Huang Feng, na matagal na nakahiga sa kama at nag-iisip, ay biglang umupo at sinabing hindi sinasadya. Pagkatapos noon, kinaladkad niyang muli ang storage box, binuksan ang takip, at isa-isang inilabas ang mga gamit sa loob, handang tingnan muli. Hoy, anong meron sa vest na ito? Wala akong ganyang vest dati. Sa lalong madaling panahon, napansin ni Huang Feng na may mali. May lumabas na singlet na hindi niya pag-aari sa kanyang storage box. Ito ay itim, ngunit napaka-komportable sa pagpindot. Si Huang Feng ay napaka-pamilyar sa sarili niyang damit dahil wala siyang masyadong damit sa kabuuan. At saka, kanina pa niya binuklat ang storage box kaya napakalinaw niya kung ano ang nasa loob. Sigurado siya na noong binuklat niya ang storage box kanina, wala talaga ang vest na ito. Kasabay nito, napagtanto niya na isang singlet ang nawawala sa kanyang orihinal na damit. Itim din ito, ngunit magkaiba ang disenyo at material ng dalawang singlet. Si Huang Feng ay nanginginig sa pananabik habang hawak niya ang singlet sa harap ng kanyang mga mata. Bagamat ito ay isang napakagaan na singlet, ito ngayon ay parang kasing bigat ng 10,000 cat ties. Ito ay dahil napagtanto na niya na kung ang singlet na ito ay tulad ng mga nakaraang leather shoes, na may mga salita at ilang mga katangian, kung gayon ang kanyang buhay ay sasailalim sa isang malaking pagbabago sa hinaharap. Hindi dahil sa singlet na ito, kundi dahil sa storage box kung saan nakalagay ang singlet. Golden Silk Soft Armor, orihinal na isang kayamanan na ninakawan ni Oboy. Nang maglaon, nasakop si Oboy. Nang salakayin ni Wei Xiaobao ang kanyang bahay, kinuha niya ito para sa kanyang sarili. Ito ay isang bihirang kayamanan na makatiis sa pag-atake ng mga espada at sibat. Ito ay magaan, malambot, at madaling linisin. May mga salita talaga. Tuwang-tuwa si Huang Feng. Nakakita na naman siya ng mga floating words sa singlet na ito. Isa rin itong pagpapakilala sa singlet na ito. Hindi mali ang kanyang naunang hula. Ang storage box na ito ay isang kayamanan na maaaring gumawa ng mga kayamanan. Sa sandaling ito, tila nakakita si Huang Feng ng malaking pagbabago sa kanyang buhay sa hinaharap. Bagamat wala pa ring silbi ang singlet na ito sa kanya ngayon, may nakita siyang pag-asa dito. Dahil maaaring gawing kayamanan ng storage box na ito ang kanyang napaka-ordinaryong sapatos at damit na nagpapataas ng functional attributes, paano naman ang paglalagay ng iba pang bagay? Magiging kayamanan din ba sila? Huang Feng hulaan na ito ay napaka-posible. Nang maisip niyang makakakuha siya ng iba't ibang kayamanan sa hinaharap, hindi mapigilan ni Huang Feng na matuwa. Bagamat ang dalawang bagay na nakuha niya ay hindi kapaki-pakinabang sa kanya, habang lumilipas ang panahon, magkakaroon ng mas maraming kayamanan. Sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ng mga kayamanan na magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Bukod dito, hindi ito nangangahulugan na ang dalawang bagay na ito ay ganap na walang silbi. Hindi ba nakatulong ang pares ng leather na sapatos na iyon para mahuli niya ang magnanakaw ngayon?
Bukod dito, mapoprotektahan din ng Golden Silk Soft Armor na ito ang kanyang kaligtasan. Mabilis na tumayo si Huang Feng at kumuha ng kutsilyo. Mabangis niyang nilaslas ang Golden Silk Soft Armor. Oo naman, walang bakas na natitira. Tila ito talaga ang sinabi ng mga salita. Maaari itong makatiis sa mga pag-atake ng mga kutsilyo at baril. Kaya lang hindi niya alam kung kakayanin nito ang mga pag-atake ng mga baril ngayon. Gayunpaman, malinaw na hindi iyon ang kailangang alalahanin ni Huang Feng ngayon. Matapos ma-verify ang mga katangian ng Golden Silk Soft Armor, inilagay ito ni Huang Feng sa kama. Ngayon ay hindi na siya nang ahas na ilagay ito sa storage box. Kung nawala ulit, sayang. Pagkatapos noon, muling nag-squat si Huang Feng sa harap ng storage box. Sa unang pagkakataon, seryoso at maingat niyang tiningnan ang malaking storage box na ito. Ang takip ng storage box na ito ay asul, at ang kahon ay puti. Gayunpaman, ang kapal ay makapal, kaya hindi ito transparent. Ang buong kahon ng imbakan ay higit sa 1 metro ang haba, at ang lapad ay higit sa kalahating metro. Isa talaga itong malaking storage box. Hindi niya alam kung bakit naisipan ng dating estudyante mula sa Jiangda na bumili ng ganoon kalaking storage box. Mayroong ilang mga gasgas sa kahon, na dapat na lumitaw sa proseso ng paggamit ng kabilang partido. Kung tutuusin, ang kahon na ito ay hindi bago, ngunit ito ay ginamit sa mahabang panahon. Normal lang na magkaroon ng kaunting pinsala. Gayunpaman, tiningnan ni Huang Feng ng mabuti ang storage box na ito at nalaman niyang walang espesyal dito maliban sa malaking sukat nito. Hindi katakataka na ang nakaraang estudyante mula sa Jiangda ay walang pakialam at direktang ibinigay ito kay Huang Feng. Siyempre, hindi alam ni Huang Feng kung may bagong function ang storage box na ito sa orihinal, o kung ito ay pagkatapos niyang makuha ito. Gayunpaman, nahulaan ni Huang Feng na ito ang dapat nahuli. Kung ito ang una, imposibleng hindi ito matuklasan ng estudyante mula sa Jiangda. Kung tutuusin, matagal na niya itong ginagamit. Kapag nadiskubre ang function na ito, tiyak na pananatilihin ito ng kabilang partido na parang isang kayamanan. Imposibleng ilabas niya iyon. Hindi pa banggitin ang pagbibigay nito kay Huang Feng, kahit na mag-alok si Huang Feng ng mas maraming pera, hindi ito ibebenta ng kabilang partido. Dahil ngayon, naisip ni Huang Feng. Talagang iingatan niyang mabuti ang storage box na ito at hindi ibibigay sa iba. Gaano man karaming pera ang iniaalok ng kabilang partido, ang storage box na ito ay gagawa ng mga kayamanan. Isa itong inahing manok na tanging gintong itlog lang ang kayang mangitlog. Kung nasira lang ang utak ni Huang Feng ay ibebenta niya ito. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ng senior student pagkatapos malaman ang function ng storage box na ito. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, naging ganito ang storage box na ito matapos itong nasa kamay niya. Kung laging nasa kamay ng kabilang partido, baka katulad pa rin ng dati. Bagamat hindi niya alam kung bakit naging isang kayamanan ang isang napaka-ordinaryong storage box, walang pakialam si Huang Feng. Gusto lang niyang malaman ang function nito. Naintindihan din niya na dapat iba ang magiging buhay niya dahil sa storage box na ito na hindi niya sinasadyang nakuha. Kabanata 12. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-isip si Huang Feng kung paano gamitin ang storage box na ito. Sa dalawang karanasan, nahulaan ni Huang Feng na ang tungkulin ng storage box na ito ay upang baguhin ang mga bagay na inilagay niya sa isa pang katulad na bagay. Gayunpaman, ang pag-andar ay mas malakas. Halimbawa, ang kanyang pares ng napaka-ordinaryong imitasyon na leather na sapatos ay naging isang pares ng multifunctional na running shoes. Suot ang pares ng sapatos na ito, ang bilis ni Huang Feng sa pagtakbo ngayon ay hindi mas malala kaysa sa mga profesional na atleta. Mas mabilis pa. Pangalawa, ito ang pinagmulan ng mga bagay na iyon. Ang unang pares ng leather na sapatos ay ipinakilala bilang imbensyon ni Professor North. Si Professor North mismo ay hindi pa nakarinig tungkol dito, kaya walang paraan upang matukoy kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, iba ang Golden Silk Soft Armor, nakakakuha lang niya. Para sa mga sikat na pangalan ni Na Oboy at Wei Xiaobao, narinig ito ni Huang Feng na parang kulog. Napanood niya ang serye sa TV na The Deer and the Cauldron nang higit sa isang beses at higit sa isang bersyon. Sa makatuwid, mas alam niya ang tungkol sa mga tao at mga bagay dito.
Ang Golden Silk Soft Armor na ito ay talagang isang bihirang kayamanan sa mundo ng The Deer and the Cauldron. Kasama ang punyal ni Wei Xiaobao, ito ay palaging kasama ni Wei Xiaobao at gumaganap ng isang mahusay na papel. Sa makatuwid, matapos makita ang pagpapakilala nitong Golden Silk Soft Armor, alam na ni Huang Feng na ang bagay na ito ay nagmula sa serye sa TV o sa nobelang The Deer and the Cauldron. Sa madaling salita, maaaring kumonekta ang kanyang storage box sa mga eksena ng serye sa TV o nobela, at iba pa. Malaki ang posibilidad na makakonekta rin ito sa mga eksena ng pelikula. Sa madaling salita, hanggat lumabas ang kayamanan sa mga serye sa TV, sa pelikula, o kahit sa nobela, maaaring palitan ito ng kanyang storage box. Siyempre, posible rin na ang kapalit ay hindi isang kayamanan, ngunit isang napaka-ordinaryong bagay. Kung tungkol sa kung ano ang papalitan nito, kailangan pa rin ni Huang Feng na gumawa ng karagdagang paghatol. Ito ang ilan sa mga bagay na naiisip ni Huang Feng tungkol sa mga function ng storage box. Gayunpaman, marami pang bagay ang hindi niya maintindihan. Halimbawa, gaano kadalas ito papalitan? Ano ang mga kinakailangan para sa mga pinalit na item? Bukod sa mga eksena sa mga pelikula, serye sa TV, at mga nobela, kung saan saang lugar ito makokonekta, at iba pa. Sa makatuwid, marami pa ring mga bagay na hindi alam ni Huang Feng tungkol sa storage box na ito. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa pagkagusto ni Huang Feng dito. Hanggat ginamit niya ng husto ang storage box na ito, tiyak na magiging mas exciting ang kanyang hinaharap na buhay. Sa wakas, pinabura na ako ng langit. Haha, sa kayamanan na ito, yumaman ang kapatid na ito sa hinaharap. Don't tell me itong kapatid na ito ang legendary protagonist. Well, sa sobrang gwapo ko, ako talaga ang magiging bida, haha. Niyakap ni Huang Feng ang malaking storage box at tumawa. Ngayon ay nasa mabuting kalooban siya. Nais niyang sabihin sa lahat na siya ay nakakuha ng isang kayamanan at malapit ng yumaman. Gayunpaman, hindi siya ganap na nawala sa kanyang isip. Alam niya na mas kaunti ang nalalaman ng iba tungkol dito, mas mabuti. Naunawaan pa rin niya ang prinsipyo ng isang inosenteng tao ay nagkakaroon ng gulo dahil sa kanyang kayamanan. Kung alam ng iba ang tungkol sa kanyang storage box, wala na siyang kakayahang lumaban. This won't do. It's not safe to put such a important treasure in a rent house. Halo-halo ang mga nakatira dito. Dati, sakam ako sa murang upa. Kapag may pera ang kapatid na to, kailangan ko nang umalis agad. Kung may pera, bibili ako ng bahay. Kung wala akong pambili ng bahay, uupa ako ng magandang kapaligiran at ligtas na lugar. Tumingin si Huang Feng sa kanyang storage box at sinabi, ang storage box na ito ay ngayon ang lahat ng kanyang pag-asa. Siyempre, binigyan niya ito ng malaking kahalagahan. Ang kapaligiran dito ay halatang hindi ligtas. Matapos isaalang-alang ang bagay na ito, nagsimulang mag-isip si Huang Feng kung ano ang dapat niyang ilagay sa storage box. Ayon sa kanyang obserbasyon, bagamat hindi tiyak ang oras ng bawat pagpapalit ng storage box na ito, tila isang item lang ng parehong uri ang kailangan sa bawat pagkakataon. Naglagay siya ng ilang damit noon. Ngayon, nang makuha niya ang Golden Silk Soft Armor, isang piraso lang ng damit ang nawala sa kanya. Kaya, ang paglalagay ng napakaraming damit ng sabay-sabay ay halatang sayang ang espasyo ng storage box. Bagamat mas malaki ang storage box na ito kaysa sa karaniwang storage box, medyo hindi pa rin ito nagustuhan ni Huang Feng dahil sa pagkuha ng espasyo. Gayunpaman, ngayon ay naramdaman niyang napakaliit ng storage box na ito. Kung mas malaki ito, mas maraming bagay ang maaari niyang ilagay, at mas maraming pagkakataon na kailangan niyang pumili. Kung ang storage box na ito ay maaaring palitan ng dalawa o kahit tatlong mga item sa isang pagkakataon, kahit na ito ay isang item lamang sa isang pagkakataon, mas maraming mga pagkakataon na kailangan niyang pumili, mas maraming mga pagkakataon na mayroon siya upang makakuha ng mga kayamanan. Pagkatapos ng lahat, kung mayroong mas kaunting mga bagay, paano kung ang mga bagay na iyon ay hindi mapalitan ng kahon ng imbakan? Hindi ba magiging sayang iyon? Sa makatuwid, mabilis na ibinuhos ni Huang Feng ang mga bagay sa loob, at pagkatapos ay naglagay ng isang piraso ng damit at isang libro. Sa ganitong paraan, mas malaki ang espasyo sa loob.
Pagkatapos noon, nagsimulang mag-isip si Huang Feng kung ano ang ilalagay sa natitirang espasyo. Tumayo si Huang Feng at tumingin sa kanyang paligid. Dahil sa pag-iipon ng pera, kakaunti lang ang naupahan niya sa bahay. Maliban sa ilang pang-araw-araw na pangangailangan, tila wala ng iba. Dati pakiramdam niya ay hindi mahalaga, ngunit ngayon, naramdaman ni Huang Feng na may malubhang kakulangan ng mga supply. Hindi, pagkatapos ng trabaho bukas, kailangan kong mamili at bumili ng maraming gamit pabalik. Bagamat wala na siyang gaanong ipon, at kung hindi siya binayaran ng bagong kumpanya sa oras, hindi niya mababayaran ang upa para sa susunod na buwan. Gayunpaman, naunawaan din ni Huang Feng na hindi ngayon ang oras para makatipid ng pera. Kailangan niyang tumingin sa unahan. Walang maraming gamit si Huang Feng, at ayaw niyang iwanang walang laman ang storage box. Kaya nilagyan niya ito ng mga hanger, bowl, chopstick, at iba pang bagay. Hindi siya huminto hanggat hindi niya kasya silang lahat. Pagkatapos noon, natulog si Huang Feng ng may kasiyahan. Matagal ding nagpaikot-ikot ang pag-ikot-ikot na ito. Napakagabi na, ngunit hindi pa rin inaantok si Huang Feng. Medyo excited pa ang mood niya. Tiningnan niya ang leather na sapatos sa tabi ng kama at ang golden silk soft armor na nakasabit sa yulunan ng kama. Ngumiti siya ng nakakaloko. Buti na lang at walang nakakita sa paligid. Kung hindi, iisipin nilang baliw siya. Dahil kailangan pa niyang pumasok sa trabaho bukas, wala siyang choice. Bagamat nakakuha siya ng dalawang kayamanan, ang dalawang bagay na ito ay walang maidudulot na anumang tulong sa kanya sa usapin ng pera, kaya kailangan pa rin niyang magtrabaho. Pinilit ni Huang Feng ang sarili na ipikit ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi pa rin ito gaanong naging epekto. Paminsan-minsan, kailangan niyang bumangon sa kama at tingnan ang kahon ng imbakan upang makita kung may mga bagong kayamanan. Gayunpaman, bumalik siya na bigo sa bawat oras. Gayunpaman, hindi siya pagod. Paminsan-minsan ay pinagmamasdan pa rin niya ito hanggang sa gabi na talaga. Hindi na talaga niya kinaya kaya nakatulog na siya sa kama. Kabanata 13. Kinaumagahan, nang magising si Huang Feng, ang una niyang ginawa ay hindi magbihis at maghilamos, kundi tingnan ang storage box. Gayunpaman, wala pa rin siyang nahanap. Walang kayamanan. Nandoon pa rin ang mga nilagay niya, ni isa ay wala. I was too greedy. Gaano na ba katagal? May isang araw pa sa pagitan ng huling dalawang item. Si Huang Feng ay tumawa ng masama sa sarili. Pagkatapos noon, medyo nag-relax siya at hindi na nag-abala sa bagay na ito. Pagkatapos maghugas, lumabas si Huang Feng. Sa daan, bumili siya ng 4 na tinapay para sa almusal. Huli siya sa unang araw ng trabaho kahapon. Hindi siya pwedeng malate ulit ngayon. Sabi ko anak, may nangyari bang maganda sa'yo? Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mukha mo simula nang pumasok ka sa trabaho. Sa opisina ng seguridad, pumunta si Brother Wang sa tabi ni Huang Feng at sinabi. Kaninang umaga, hindi silang dalawa ang naka-duty. Kaya naman, nasa opisina silang lahat ngayon, bagamat wala silang gagawin. Ganon na ba ka-obvious? Walang kamalay-malay na hinawakan ni Huang Feng ang kanyang mukha at sinabi. May iba pa ba? Kailangan mo lang ukitan ng ilang salita sa iyong mukha, tuwang-tuwa ako. Sabi ni Kuya Wang, nang pumasok ako sa trabaho kaninang umaga, nakapulot ako ng 100 yuan sa kalsada. Sabi ni Huang Feng, Sok, I thought it was something good. Is worth it ba ang pag-pick up ng 100 yuan para maging masaya ka ng matagal? Sabi ni Brother Wang na medyo hindi makapagsalita. Brother Wang, napakadali kong masiyahan. Kung nakakakuha ako ng 100 yuan araw-araw, magiging masaya ako araw-araw. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Kumuha ng 100 yuan araw-araw. Nananaginip ka, sabi ni Brother Wang. Ito ay sapat na mabuti upang makatagpo ng isang magandang bagay minsan. Gusto talaga itong makita ni Huang Feng araw-araw. Nakakamangha talaga na maisip niya ito. Sa security office, sabi ng security manager. Sa sandaling ito, dumating ang manager ng security department. Pagkapasok niya sa opisina, pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, lahat, mangyaring tumahimik. May sasabihin ako, magsisimula na ang pagpaparehistro para sa Ivy League Cup. Gusto ni Mr. Su na magkaroon tayo ng mas maraming tao sa departamento ng seguridad.
Sa palagay ko pamilyar ang lahat sa kompetisyong ito maliban kay Huang Feng, nakakasali lang. Huang Feng, kung tatanungin mo si Old Wang, ngunit hindi ko nasasabihin sa iyo kung sino man ang gustong magtrabaho ngayong hapon. Kompetisyon ng football, medyo na-curious si Huang Feng. Pumasok sila sa trabaho, bakit kailangan nilang sumali sa isang kompetisyon ng football? Little Huang, ikaw ay bago, kaya maaaring hindi mo alam. Ngayon ang gobyerno ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa football, kaya sila ay magdaraos ng ilang mga kompetisyon sa football taon-taon. Ito ang Ivy Cup Football Competition. Lahat ng mga negosyo sa probinsya ay kinakailangang magpadala ng mga tao na aktibong lumahok. Ang mga koponan na lumalahok sa kompetisyon ay nagmumula sa iba't ibang pribadong negosyo, mga negosyong pag-aari ng estado, at mga pampublikong institusyon na may malaking kumpanya sa lalawigan. Sa probinsya, magpapadala ang aming kumpanya ng isang team na lalahok sa bawat taon, gayunpaman, nandyan lang kami para sumali sa kasiyahan, hindi pa kami nakapasok sa top 16, paliwanag ni Old Wang sa tabi niya. Tumango si Huang Feng upang ipakita na naiintindihan niya. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso na ang isang malaking kumpanya ay talagang isang malaking kumpanya. Talagang nagkaroon sila ng lakas na magpadala ng mga tao na lumahok sa kompetisyong ito. Nakapagtrabaho na siya sa maraming kumpanya noon, ngunit hindi pa niya ito narinig. Alam mo rin ang sitwasyon sa aming kumpanya. Mas maraming babae kaysa lalaki. Kaunti lang ang mga lalaki. Bukod dito, karamihan sa aming physical fitness ay hindi kasing ganda ng sa amin. Kaya naman, ang mga team na sumasali sa kompetisyon taon-taon ay karamihan ay mga tao mula sa aming security department, sabi ni Brother Wang. Hindi nagulat si Huang Feng. Bagaman ang mga security guard na ito ay madalas na mababaw, ang kanilang pisikal na fitness ay mas mahusay kaysa sa mga white-collar worker na nakaupo sa opisina sa buong araw. Kaya naman, hindi nakapagtataka na sasali sila sa kompetisyon. Paano naman? Gusto mo bang sumali sa kompetisyon? Kung mahusay kang gumanap, maaari kang makaakit ng mga babaeng empleyado sa kumpanya o iba pang kumpanya. Alam mo, mag-oorganisa ang kumpanya ng ilang tao para mapanood ng live ang kompetisyon. Hindi lang para suportahan ang event na ito, kundi para suportahan at pasayahin din ang team ng kanilang kumpanya, mapanuksong sabi ni Brother Wang. Ako, kalimutan mo na, kung basketball, halos hindi ko magawa. Hindi ko pa nahawakan ng football. Umiling si Huang Feng at sinabi, noong siya ay nasa universidad, madalas siyang maglaro ng basketball kasama ang ilang mga kapatid sa dormitoryo. Hindi man maganda ang level niya, pamilyar siya rito. Gayunpaman, wala siyang alam tungkol sa football. Ni hindi niya alam ang mga pangunahing patakaran. Well, sayang naman. Bagamat wala kang kinalaman sa mga babaeng iyon, magandang bagay din na maakit ang kanilang atensyon sa field, sabi ni Brother Wang. Makikita na hinihikayat ni Brother Wang si Huang Feng na huwag mag-isip ng labis tungkol sa mga empleyado sa kumpanya. Gayunpaman, bilang isang lalaki, napakaraming magagandang babae ang dumaan sa harapan niya araw-araw. Paanong hindi niya ito naiisip? Hindi lang niya maipakita. Dahil sa usaping football, nagkaroon ng maraming talakayan sa opisina ng seguridad. Napag-usapan na ng ilan sa kanila na madalas sumali sa kompetisyong ito na magkasamang mag-training pagkatapos ng trabaho. Sa oras na ito, biglang pumasok sa opisina ang isang babae, at biglang tumahimik ang lahat. Director Zhang, bakit ka nandito? Anong problema? Pwede mo kaming tawagan at pwede kaming pumunta doon mag-isa. Sa pagkakataong ito, may mabilis na tumakbo at sinabi sa babae. Napakagalang ng kanyang tono. Lumabas si Manager Liu pagkatapos magsalita tungkol sa usapin ng football, kaya walang namamahala dito. Matalino rin ang tao, kaya nagkusa siyang lumapit. Okay lang. Anyway, hindi naman magkalayo ang dalawang department sa isa't isa. Just take it as a relaxation. Sabi ng babae. Sa oras na ito, tumingin din sina Huang Feng at Old Wang sa taong dumating. Nakilala siya ni Huang Feng sa isang sulyap. Siya ang nakausap niya kahapon, si Zhang Wei mula sa Human Resources Department. Parang supervisor din siya. Pagkatapos magsalita ni Zhang Wei, tumingin siya sa opisina. Nang makita niya si Huang Feng, tumango siya at sinabing, may gagawin si Pangulong Su at kailangan niyang lumabas sandali. Kailangan niya ng isang tao mula sa iyong tabi upang sundan siya at tulungan siyang gumawa ng isang bagay.
Pagkasabi niya nito ay muli siyang tumingin sa mga tao. Lahat ay tumingin kay Zhang Wei na may sabik na mga mata. Obviously, lahat sila gustong pumunta. Walang masyadong pagkakataon na ganito. Hindi lang sila makakasama ang magandang manager, ngunit maaari rin silang mag-iwan ng impresyon sa harap ng amo. Natural, walang gustong makaligtaan ito. Nang may hindi napigil ang magrekomenda sa sarili, tumingin si Zhang Wei kay Huang Feng at sinabing, "Huang Feng, umalis ka na. Marunong ka bang magmaneho?" Bigla, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Huang Feng. Lahat sila ay naiinggit at naiinggit. Hindi na sila makapaghintay na palitan ang posisyon ni Huang Feng. Gayunpaman, direktang pinangalanan siya ni Zhang Wei. Gustuhin man nilang pumunta, hindi sila naglakas loob na sabihin ito. Natigilan si Huang Feng sa mga salita ni Zhang Wei. Hindi niya alam kung bakit direktang pinangalanan siya nito. Naisip niya na random na pinili ni Zhang Wei, kaya hindi niya pinansin at sinabing, "Marunong akong magmaneho. Nakuha ko ang aking lisensya sa pagmamaneho noong nasa paaralan ako." Kabanata 14. That's good. Mamaya ka na mag-drive. Aalis na tayo in half an hour. Tandaan mo, huwag mong hayaang maghintay si Director Su. Sabi ni Zhang Wei. Nakuha ko na. Tumango si Huang Feng. Pagkaalis ni Zhang Wei, nagkagulo ang security office. Ang swerte mo talaga. 2 araw ka pa lang dito at may pagkakataon ka nang lumabas kasama ang pinuno. Tama, si Director Su yun, isa sa 2 pinakamagandang babae sa kumpanya namin. Naiinggit ka talaga sa amin. Pinalibutan ng isang grupo ng mga tao si Huang Feng at naiinggit na sinabi. Gusto rin nilang makatagpo ng ganoong kagandang bagay, ngunit ngayon ay inagaw ito ng bagong dating na ito. Wala silang masabi. Yun, kakapunta ko lang dito. Wala akong masyadong alam sa kumpanya. Sino ba itong Direk Su? Mukhang kilala mo siya. Medyo curiosity na sabi ni Huang Feng. Hindi niya talaga kilala kung sino itong Director Su na ito. Director Su, hindi mo alam. May nag-aalinlangang sabi, ngunit naintindihan naman niya. Tama, kahapon ka lang dumating. Natural, hindi mo alam. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali sa kumpanya, walang nakakakilala kay Direk Su. Kaya, ipinaliwanag ng taong ito kay Huang Feng, ang buong pangalan ni Director Su ay Su Yamo. Siya ang Deputy General Manager ng kumpanya. Masasabing siya ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Ang Changzhou Group ay itinatag niya at ng Chairman at General Manager ng kumpanya, si Xi Mengzhou. Usap-usapan na silang dalawa ay magkasamang lumaki. Pagkatapos ng graduation, magkasama silang nagtatag ng Changzhou Group. Speaking of these two, they have to mention their beauty. Maraming magagandang babae ang Changzhou Group dahil sa dami ng babae. Nakita rin ito ni Huang Feng. Gayunpaman, ayon sa mga security guard na ito, mas maganda sina Xi Mengzhou at Su Yamo kaysa sa mga taong ito. Pareho silang mala-fairy pero magkaiba ang kanilang mga personalidad. Ang security guard sa dating posisyon ni Huang Feng ay tinanggal dahil masyadong mapangahas ang kanyang mga mata nang tumingin kay Xi Mengzhou. Mula rito, makikita na talagang namumukod tangi ang kagandahan ni Xi Mengzhou. Siyempre, makikita rin na nakikita rin ang karakter ni Xi Mengzhou. Dahil dito ang lahat ay labis na naiinggit sa misyon ni Huang Feng. Si Su Yamo ay isang kagandahan at isang mataas na opisyal. Sino ba naman ang hindi mag-iiwan ng impresyon sa harap niya? Little Huang, ito ay isang pagkakataon. Samantalahin ito at gumanap ng mahusay, sabi ni Brother Wang na nagpapasigla habang tinatapik ang balikat ni Huang Feng. Nakangiting sabi ni Huang Feng, Kuya Wang, security guard lang ako. Ngayon nagtatrabaho na ako bilang driver at part-time na kuli. Paano ako makakapag-perform? Kahit maganda ang performance ko, security guard lang ako. That's not necessarily true. Bagamat napakaganda ni Director Su, single pa rin siya. Ang mga lalaking empleyado sa kumpanya ay lihim na nag-iisip kung paano mapapaborin ang kagandahang ito. Kung maganda ang performance mo, siguro ano, security guard lang ako. Ano pa ang maaaring mangyari? Panipi, totoo iyon. Gayunpaman, kahit na walang mangyari, kung mahusay kang gumanap, maaari kang makakuha ng pagtaas o kahit na promosyon. Kapag nakapasok ka sa opisina at naging isang white-collar worker, hindi mo na kailangang bantayan ang pinto, sabi ni Brother Wang. Sige, Kuya Wang.
Babantayan ko lang ang pintuan ko nang may kapayapaan ng isip. Wala akong alam sa mga bagay na iyon. At saka, Kuya Wang, ito ay simpleng misyon lang. Hindi ito kasing komplikado gaya ng iniisip mo, sabi ni Huang Feng na may pilit ng ngiti. Sa kanyang opinyon, ito ay isang napaka-normal, napaka-ordinaryong trabaho. Ang mga salita ni Huang Feng ay nagulat sa lahat. Totoo iyon. Tila walang magbabago sa paglalakbay na ito. Hindi tulad ng dati na hindi sila sumama sa ibang mga empleyado o nakatataas. At wala pa silang narinig na sinumang pinahahalagahan ng mga nakatataas, tumataas sa sweldo, o inilipat sa kanilang mga posisyon. Pagkatapos ng lahat, kung ang kumpanya ay kulang sa mga tao, maaari nilang ganap na i-recruit ang mga ito. Hindi na kailangang i-promote sila mula sa mga security guard. Lalabas lang si Huang Feng para samahan si Sumo sa pagkakataong ito, na medyo natuwa sa lahat. Nang makitang gumaling na ang lahat, sinabi ni Huang Feng, "O tama, Kuya Wang, ano ang posisyon ng babaeng iyon sa kumpanya? Mukhang kilala mo siya." Ang hindi sinabi ni Huang Feng ay tila pinaglalaruan siya ng mga ito. Hindi lamang sila ang nagkusa na makipag-usap sa kanya sa simula, ngunit ang iba ay sinamahan din siya na may ngiti sa kanilang mga labi. Ang ibig mong sabihin ay si Supervisor Zhang. Siya ang supervisor ng Departamento ng Human Resources ng kumpanya. Siya ang namamahala sa pagdalo at mga benepisyo ng mga empleyado ng kumpanya, sabi ni Brother Wang. Naunawaan ni Huang Feng kung bakit ganoon ang ugali ng lahat ngayon. Ito ang kanilang lifeline, na maaaring direktang makaapekto sa kita ng lahat. Hindi katakataka na lahat ng tao ay ganoon ang ugali. Sige, bilasan mo at umalis ka. Paalisan mo ang kotse at maghintay. Huwag mo munang hayaang makarating doon si Director Su. Mahihirapan ka, sabi ni Brother Wang habang tinutulak niya si Huang Feng. Sige, mauna na ako, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, pumunta si Huang Feng sa garahe para i-drive palabas ang kotse ni Director Su. Ibinigay na sa kanya ni Zhang Wei ang mga susi ng kotse dati. Matapos imaneho ang kotse sa pasukan ng gusali ng kumpanya, si Huang Feng ay naghihintay sa kotse ng may kapayapaan ng isip. Sa totoo lang, medyo kinakabahan pa rin si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, alam na niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Su Yamo sa pamamagitan ng bibig ng lahat. Kara-rating lang niya sa kumpanya at lalabas siyang mag-isa kasama ang mga nakatataas. Mabuti kung gumawa siya ng maayos, ngunit kung hindi, maaari siyang matanggal sa trabaho anumang oras. Bukod dito, hindi niya naiintindihan ang karakter ni Su Yamo. Gayun din, magaling magmaneho si Huang Feng, ngunit hindi siya gaanong sanay. Matapos niyang makuha ang kanyang lisensya sa pagmamaneho sa unibersidad, hindi siya nagkaroon ng maraming pagkakataong magmaneho. Pagkatapos ng graduation, wala siyang pera pambili ng sarili niyang sasakyan, kaya natural, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magmaneho. Sa makatuwid, maaari lamang siyang ituring bilang isang tao ng orihinal na lahi. Kung alam ko, sasabihin ko na hindi ako marunong magmaneho. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Nagsisi siyang lumabas. Kung ginawa niya ng maayos ang trabahong ito, walang gantimpala. Kung gumawa siya ng masamang trabaho, mag-iiwan siya ng masamang impresyon sa pinuno at nanganganib na mawalan ng trabaho. Malinaw, ito ay hindi isang napaka-cost-effective na bagay na gagawin. Gayunpaman, walang silbi ang pagsisihan. Huli na ngayon kahit pinagsisihan niya ito. Kaya lang niyang ihanda ang sarili at gawin ito. Knock, knock, knock. Habang hinahayaan ni Huang Feng na tumakbo ng ligaw ang kanyang imahinasyon, may tunog ng pagkatok ng salamin. Nagulat si Huang Feng at mabilis na tumingin sa bintana ng kotse. Nakita niyang may nakatayo sa labas na hindi niya alam. Ito ay isang magandang babae. Nakita niya na ang babaeng ito ay may isang pares ng malamlam na mga mata, kulot na pilikmata na kumikislap, napakaakit. Siya ay may karaniwang hugis itlog na mukha na may manipis na layer ng makeup na sumasalamin sa isang gumagalaw na pamumula. Siya ay may maliit at katanji tanging ilong at bahagyang kulot na mapupulang labi na hindi maihahambing na nagpapahiwatig sa iba na ang may-ari nito ay isang hindi maihahambing na kagandahan. Naakit si Huang Feng, ni hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Marami na siyang nakitang magagandang babae sa unibersidad, ngunit wala pa siyang nakitang kasing ganda ng nasa harapan niya. Marami na rin siyang nakitang babae pagkatapos ng trabaho,
ngunit wala ni isa sa kanila ang maihahambing sa kanya. Gayunpaman, malamang na masama ang loob ng magandang babaeng ito dahil nakasimangot siya at nakatingin kay Huang Feng sa loob ng sasakyan. Kabanata 15. Nang makita ang hindi nasisiyahang hitsura sa mukha ng magandang babae sa labas, agad na nag-react si Huang Feng. Ito dapat ang hinihintay niya. Mabilis na binuksan ni Huang Feng ang pinto ng kotse, pagkatapos ay nagtanong, Director Su. Tama, ako nga, mahinahong sabi ni Su Yamo, pagkatapos ay natigilan. Tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, ikaw. Oo, ako ito. Pinadala ako ni Supervisor Zhang para tulungan si Direk Su na magmaneho at gumawa ng kakaibang trabaho. Hindi maintindihan ni Huang Feng ang ibig sabihin ni Su Yamo. Akala niya ay tinatanong siya nito kung siya ang nagmamaneho. Zhang yun, kung ganoon nga, sumakay ka na sa kotse, nag-iisip na sabi ni Su Yamo. Noong una, iniisip pa rin ni Huang Feng kung bubuksan niya ang pinto ng kotse para kay Su Yamo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya mismo ang magbukas ng pinto ng kotse at maupo sa front passenger seat. Natagpuan ito ni Huang Feng na medyo kakaiba. Hindi ba ang mga pinuno ay karaniwang nakaupo sa likuran? Gayunpaman, hindi siya nagtanong. Sa halip, sumakay siya sa kotse at pinaandar ang makina. Napakatahimik sa loob ng sasakyan. Pareho silang hindi nagsalita. Maingat na nagmamaneho si Huang Feng habang palihim na sumilip kay Sumo na nagpapahinga na nakapikit sa front passenger seat. Mukha siyang medyo pagod, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang alindog. Ang kanyang alindog ay makikita mula sa katotohanan na siya ay maaaring ma-rate bilang isa sa 2 pinakamagandang babae sa kumpanya kung saan ang mga magagandang babae ay nasa lahat ng dako. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Kapag nagpatuloy ka sa ganito, ma-accident ka. Habang palihim na sumulyap si Huang Feng kay Su Yamo, biglang nagsalita si Su Yamo. Gayunpaman, nakapikit pa rin ang mga mata niya na para bang pagod na pagod. Ang boses ni Sumo ay nagbigay ng takot kay Huang Feng. Iniisip niya kung gaano kalala ang kanyang pagpipigil sa sarili na nanatili itong nakatitig sa kanya. Gayunpaman, napakaganda ni Sumo na normal para sa kanya na maakit sa kanya. Kung hindi siya naaakit sa kanya, hindi siya lalaki. Gayunpaman, agad na tumalikod si Huang Feng at tumingin sa harapan. Katamtaman lang ang husay niya sa pagmamaneho kaya kung talagang na-distract siya, hindi imposibleng ma-accident siya. Gaano ka nakatagal sa kumpanya? Muling tumunog ang boses ni Su Yamo. 2 araw na. Kara-rating ko lang kahapon, sabi ni Huang Feng habang nagmamaneho. Sa pagkakataong ito, hindi na siya naglakas loob na lumingon. 2 araw. Hindi nakakagulat na hindi kita nakita noon, sabi ni Su Yamo. Anong ginawa mo kanina? Mga atleta, panipi, mga atleta, hindi, marami na akong nagawang trabaho dati, pero hindi pa ako naging atleta, sabi ni Huang Feng. Tapos, matapang niyang tinanong, bakit mo nasabi yan, Presidente Su? Panipi, sa pagkakataong ito, sa wakas ay iminulat ni Su Yamo ang kanyang mga mata at tumingin kay Huang Feng ng may pagtataka. Hindi niya inaasahan na magtatanong talaga ito sa kanya. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang itago ito at sinabing, nakita kong nahuli mo ang magnanakaw kahapon ng umaga. Namulat si Huang Feng. Kaya iyon ang kaso. Ang bilis niya noon ay mas mabilis kaysa sa karaniwang atleta, kaya hindi katakataka para kay Sumo na magkaroon ng ganoong pag-iisip. I didn't expect na ganito kakabilis. Nag-practice ka na ba kanina? Tila mas interesado si Su Yamo sa paksa at nagpatuloy sa pagtatanong. Hindi naman. Karaniwang gusto kong tumakbo at mag-ehersisyo. Practice lang ito ng bulag, sabi ni Sumo. Siyempre, hindi niya sasabihin sa kanya na dahil iyon sa suot niyang isang pares ng mahiwagang leather na sapatos. Tumango si Su Yamo at hindi na nagtanong pa. Sa halip, sinabi niya, ikaw ay isang mag-aaral sa universidad. Oo, pero second-tier university lang ito, sabi ni Huang Feng. Kung ganoon, bakit mo naisip ang maging security guard? Bagamat maraming estudyante sa universidad ngayon at mahirap maghanap ng trabaho, walang gaanong security guard, sabi ni Su Yamo. Maganda kasi ang pagtrato ng kumpanya. Ilang maliliit na kumpanya na rin ang napuntahan ko noon. Hindi lang ako gumawa ng maraming trabaho, napakababa ng sweldo, at wala man lang benepisyo, matapat na sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, walang hinaharap sa propesyon ng security guard, sabi ni Su Yamo,
payag ka bang manatili bilang isang security guard? Naisipan mo na bang pumasok sa ibang departamento sa kumpanya? Panipi, ang mga salita ni Suyamo ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Huang Feng. Hindi kaya totoo ang biro na ginawa noon ni Brother Wang at ng iba pa? Ililipat talaga siya ni Suyamo sa ibang departamento. Gayunpaman, agad na itinapon ni Huang Feng ang hindi makatutuhanang ideyang ito. Hindi naman sila close ni Suyamo. Baka nagtatanong lang siya, bakit niya siya tutulungan? At saka, kahit na lumipat siya sa ibang departamento, wala siyang alam. Ano kayang gagawin niya doon? Gayunpaman, tiyak na naisip niya ito. Paano magiging handa si Huang Feng na maging isang security guard sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? Nagbago ang estado ng pag-iisip ni Huang Feng lalo na pagkatapos niyang makuha ang mahiwagang storage box. Gayunpaman, hindi pa ito ang tamang oras para doon. Napag-isipan ko na, bakit hindi ko naisip? Gayunpaman, alam ko rin ang sarili kong kakayahan. Kung pupunta ako sa ibang departamento sa kumpanya ngayon, wala akong alam. Wala akong magagawa doon, ani Huang Feng. Nakinig si Suyamo sa mga salita ni Huang Feng, ngunit hindi siya nagkomento. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata para gumaling, at muling tumahimik ang sasakyan. President Su, nandito na tayo. Pagkarating sa destinasyon, nakita ni Huang Feng na hindi tumugon si Suyamo, kaya kinailangan niyang tumawag ng mahina. Enning, sino ang nakakaalam na si Suyamo ay ngumuso na parang kakagising lang? Para siyang batang babae, nakapout at kinukusot ang kanyang mga mata. Tila hindi siya nasisiyahan sa pag-istorbo ni Huang Feng sa kanyang pagtulog. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, ang mga galaw ni Suyamo ay natigil dahil napagtanto niyang wala siya sa bahay o sa kanyang opisina, ngunit nasa isang kotse. Higit sa lahat, may tao sa kotse, isang lalaki. Dahil dito, biglang, nahiya si Suyamo. Sinisi niya ang sarili sa kanyang puso. Paano siya naging pabaya? Sa kotse, sa harap ng mga tagalabas, lalo na sa harap ng isang hindi pamilyar na miyembro ng opposite sex, siya ay talagang nakatulog. Ni hindi niya alam kung naglaway ba siya o nagsalita sa kanyang pagtulog. Kung ginawa niya iyon, sobrang nakakahiya. Naakit si Huang Feng sa kilos ni Suyamo ngayon. Sa orihinal, napakakaakit-akit ni Suyamo. Kakagising pa lang niya ay inaantok na ang mga mata niya, nagpout siya at kinukusot ang mga mata niya. Ito ay napaka-inconsistent sa kalmado at may kakayahang hitsura na ipinakita niya noon. Ang pagkakaibang ito ay mas kaakit-akit. Marahil ay naramdaman niya na ang titig ni Huang Feng ay medyo labis. Ang mukha ni Suyamo ay talagang kinulayan ng hindi natural na pula. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang ulo at pinandilatan si Huang Feng. Ang liwanag na ito ay nagpapahina rin kay Huang Feng. Bahagyan niyang nilingan ang ulo niya at binuksan ang pinto para lumabas ng sasakyan. Kinalma ni Suyamo ang sarili sa loob ng kotse bago binuksan ang pinto at lumabas. Pagkatapos noon, parang walang nangyari, naglakad siya sa harapan. Gayunpaman, nang makita niya si Huang Feng, medyo hindi natural ang kanyang ekspresyon, ngunit wala na siyang ibang sinabi. Dapat matuwa si Huang Feng na ang taong tinitingnan niya ngayon ay si Suyamo at hindi si Xi Mengzhao. Kung hindi, maaaring kailanganin niyang umalis kaagad sa kanyang trabaho. Hindi para ma-promote, kundi para tanggalin. Kung tutuusin, ang paraan ng pagtingin ng security guard kay Xi Mengzhao noong nakaraan ay hindi kasing labis ng pagtingin ni Huang Feng kay Suyamo ngayon. Ilang beses na nahuli si Huang Feng ngayon. Sa kabutihang palad, ang personalidad ni Suyamo ay hindi katulad ng kay Xi Mengzhao, kaya maaari siyang magpatuloy sa pagtatrabaho. Kabanata 16, President Su, nandito ka. Nang sumunod si Huang Feng kay Suyamo sa pabrika, naghihintay na ang pinuno ng pabrika. Isang mataba at nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakakita kay Suyamo na bumaba ng kotse at mabilis na binati siya. Oo, tumango lang si Suyamo at nagpatuloy sa paglalakad. Mahigpit pa rin siyang sinundan ni Huang Feng. Kamusta ang sitwasyon? Tanong ni Suyamo habang naglalakad. Ang kanyang mukha ay hindi na nahihiya tulad ng dati sa harap ni Huang Feng. Sa halip, mukha siyang propesyonal. Ang mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila pamilyar kay Suyamo. Matapos marinig ang tanong ni Suyamo, mabilis niyang sinabi, pagkatapos matanggap ang order ng kumpanya,
inayos ko ang isang tao na suriin ang lahat ng proseso ng produksyon at palakasin ang mga kinakailangan. Gayunpaman, wala akong nakitang mabibigat na problema. Matapos pakinggan ang mga salita ng mataba at nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi nagpakita ng anumang ekspresyon ang mukha ni Suyamo. Sa halip, dumiretso siya sa production workshop. Pamilyar na pamilyar siya sa daan dito. Obviously, hindi ito ang unang beses niya dito. Si Suyamo ay sobrang inis kamakailan. Ang pangunahing proyekto ng negosyo ng kanilang kumpanya ay mga pampaganda. Sa kakayahan niya at ng kanyang matalik na kaibigan na si Exi Mengjiao, pati na rin sa tulong ng malabong background sa likod nila, napakahusay na umunlad ang Changjiao Group na kanilang itinatag. Mabilis silang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa larangang ito. Nagkaroon sila ng foothold sa Jiangzhou, gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa Qinghai, at kahit na nagkaroon ng ilang impluwensya sa bansa. Gayunpaman, pagkatapos ng isang kilalang dayuhang tatak ng kosmetiko kamakailan ay pumasok sa Qinghai Province, maraming bagay ang nagbago. Sa ilalim ng panggigipit ng kabilang partido, ang kanilang bahagi sa merkado ay makabuluhang nabawasan. Ang masama pa nito, ang isang beauty salon na kanilang pinagtulungan ay nagpangit ng mga customer dahil ginamit nila ang kanilang mga pampaganda. Naghinala ang beauty salon na may problema sa mga cosmetics na ibinigay nila at nais ng wakasan ang pakikipagtulungan. Ang beauty salon na ito ay isang pambansang chain na may malawak na hanay ng negosyo. Isa itong malaking customer ng kanilang Changjiao Group. Naturally, ayaw nilang mawala ng ganoong kalaking customer. Sa makatuwid, personal na pinuntahan ni Exi Mengjiao ang krisis, at nanatili si Suyamo sa punong tanggapan upang subukan ang mga pampaganda ng kanilang kumpanya. Gayunpaman, bago umalis si Exi Mengjiao, nakipagkita siya kay Suyamo. Pinag-aralan ng dalawa ang sitwasyon at tila may anino ng sikat na foreign cosmetics brand. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng tila. Gayunpaman, dahil nangyari na ito, natural na kailangang harapin ng dalawa. Ang hindi inaasahan ng dalawa ay hindi nagtagal pagkaalis ni Exi Mengjiao, na hindi nagtagal pagkatapos ng insidente ng pagpapapangit, may mga huligan na talagang sumulpot sa kanilang production factory para manggulo. Noong una, inasikaso na nila ang mga bagay na ito, ngunit hindi nila alam kung bakit naulit ang sitwasyong ito. Tumawag man sila ng pulis, walang silbi. Pagdating ng pulis, aalis na sila. Pag-alis ng mga pulis, darating ulit sila at hinaharas ang mga manggagawa sa pabrika. Masasabing lubos nilang naapektuhan ang kanilang normal na produksyon. Darating pa ba ang mga iyon sa susunod na 2 araw? Tanong ni Suyamo habang naglalakad. Oo, araw-araw silang pumupunta. Hanggat hindi sumusulpot ang mga pulis, darating sila, lalo na pagkatapos ng trabaho, at haharas ng mga empleyado natin. Ayon sa tugon mula sa ibaba, marami na ang naharas, lalo na ang ilang mga single na babae. Binilisan sila ng salita ng kabilang partido, at nadadamay pa ng kabilang partido, sagot ng chubby middle-aged na lalaki. Sagot ng chubby middle-aged na lalaki. Pagkasabi niya nito ay napakapangit ng ekspresyon niya. Obviously, problemado rin siya sa bagay na ito. Nakita ni Huang Feng na naglalakad sa tabi niya, na mas seryoso ang mukha ni Suyamo sa oras na ito. Sa oras na ito, siya ay ibang tao mula sa dati sa kotse. Dahil sa pagkakaibang ito, medyo nawala ng isip si Huang Feng, ngunit wala siyang sinabi. Alam niya ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Sa oras na ito, hindi niya kailangang magbigay ng anumang payo. Isinuot ni Suyamo ang isolation suit at pumasok sa survival workshop. Nag-alinlangan si Huang Feng, ngunit sumunod siya. Gayunpaman, ang chubby middle-aged na lalaki ay sumulyap kay Huang Feng, ngunit hindi siya nagsalita at sumunod. Sa survival workshop, ang mga empleyado ay nagsasagawa ng matinding at maayos na produksyon. Ang mga makina ay patuloy na tumatakbo. Pinagmasdan ni Huang Feng ang workshop na may kaunting pag-usisa. Ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa naturang workshop, kaya natural na curious siya rito. Hindi gaanong pinansin ng mga manggagawa ang pagdating ni Huang Feng at ng iba pa. Ipinagpatuloy nila ang kanilang gawain ng hakbang-hakbang. Matapos ang isang serye ng mga proseso, ang mga pampaganda ay nakabalot ng paisa-isa. Huang Feng, magdala ng isang kahon sa kotse. Sa oras na ito, sinabi ni Suyamo,
na naglalakad sa unahan, nang hindi lumilingon. Okay, tumango si Huang Feng at sinabi, pagkatapos ay direktang bitbit ang isang kahon ng mga pampaganda na nakabalot. Bagamat ito ay isang buong kahon, hindi ito mabigat. Ang isang normal na tao ay hindi magkakaroon ng problema sa pagdadala nito. Hindi banggitin na si Huang Feng ay karaniwang binibigyang pansin ang ehersisyo, kaya mas madali para sa kanya. Nang makitang inilipat ni Huang Feng ang mga bagay, ayaw na ni Suyamo na manatili pa doon. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pabrika. Nang siya ay nasa labas, sinabi ni Suyamo sa nasa katanghaliang lalaki na nasa tabi niya, Direktor Bao, dapat mong tandaan na palakasin ang kontrol sa kalidad. Sa atin man ang pangyayaring ito o hindi, ang problema sa kalidad ay hindi kailanman maaaring baliwalain. Ito ang pundasyon ng ating kinatatayuan. President Su, don't worry. I've always attached great importance to the quality of our products, and I've never neglected it. Kung ako ang tatanungin mo, hindi mo kami masisisi sa nangyari this time. Either the beauty salon did it on its own, or Vanilla Bean Cosmetics did it behind the scenes. Ngayon, kami na ang sisisihin. Malinaw, ang Factory Bao ay may sariling mga opinyon tungkol sa bagay na ito. Iimbestigahan namin ang bagay na ito ng maigi, ngunit muli, kung ito ay aming kasalanan o hindi, ang problema sa kalidad ay hindi kailanman maaaring baliwalain, sabi ni Suyamo. Don't worry, as long as nandito tayo, walang magiging problema sa quality. Tinapik ni Direk Bao ang kanyang dibdib at nangako. Tumango si Suyamo. Medyo malaki ang insidenteng ito, at tila may ilang koneksyon ang customer. Ang koanihan ng industriya at komersyo, pati na ang ilang iba pang mga departamento, ay nagsimula ng mag-imbestiga sa insidenteng ito, at ang Changzhou Group ang pinakamalaking sospek. Sa makatuwid, sa oras na ito, hindi nila kayang maging pabaya. Handa nang bumalik si Suyamo. Dumating siya sa oras na ito para tingnan ang production workshop at ibalik ang ilang sample. Ngayong tapos na siya sa kanyang trabaho, oras na para bumalik siya. Para naman kay Huang Feng, na tinawag, siya ang driver at porter. Inihatid sila ni Direk Bao sa pintuan, ngunit pagdating niya sa pasukan ng pabrika, nagbago ang kanyang mukha. May van sa labas ng pabrika, at sa paligid ng van, ilang mga kabataan na nakasuot ng mag-agarang damit ang naninigarilyo at nakikipagkwentuhan. Kabanata 17. Parehong napansin ni Suyamo at Huang Feng ang pagbabago sa ekspresyon ni Director Bao, at nagtanong si Suyamo, anong problema? Director Su, sila na. Madalas silang tumatambay sa gate ng factory namin at hinaharas ang mga empleyadong papaalis sa trabaho, sabi ni Director Bao, sabay turo sa ilang binata sa dikalayuan. Bahagyang sumimangot si Suyamo at tumingin sa mga kabataan sa labas. Ang mga taong ito ay ang pinaka-nakakainis. Pagdating ng mga pulis, wala silang nagawa. Hindi mo sila madakip dahil lang sila sa pasukan ng iyong pabrika. Nang makaalis na ang mga pulis, pinuntahan nila ang mga empleyadong kagagaling lang sa trabaho. Hindi naman talaga sila nagdulot ng anumang pinsala, ngunit pinagbantaan at tinakat nila ang mga empleyado, na nagdulot ng maraming problema para sa mga empleyado na nagtatrabaho dito. Napakahirap na makitungo sa ganitong uri ng mga tao. Maaari mong talunin ang mga taong ito hanggang sa sila ay matakot o makahanap ng mga taong katulad nila upang pilitin silang palayo. Kung hindi, ang problema ay hindi malulutas sa lahat. Napansin din ng mga kabataang iyon ang grupo ni Huang Feng. Hindi nila kilala sina Suyamo at Huang Feng, ngunit kilala nila si Direk Bao. Kung tutuusin, maraming beses na silang nakipag-usap sa kanya. Gayunpaman, hindi sila natatakot kay Direktor Bao. Sa halip, nagkusas silang lumakad. Nang lumakad sila palapit, ang mga binatilyong iyon ay natulala sa kagandahan ni Suyamo, at ang kanilang mga ekspresyon ay mas pangit kaysa kay Huang Feng. Lalong sumimangot si Suyamo. Hoy beauty, dito ka rin ba nagtatrabaho? Manatili sa akin, at ako ang bahala sa iyo. Panipi. Oo, pagsilbihan mo ako ng mabuti, at magkakaroon ka ng magandang buhay. Ito ay mas mabuti kaysa magtrabaho dito, sabi ni Suyamo. Hoy beauty, ang ganda mo, bakit hindi kita nakita kanina? Bago ka ba dito? Panipi. Lumapit ang mga kabataang iyon kay Suyamo at nanligaw sa kanya. Ilang araw na silang nagtatrabaho dito, at nakakita sila ng maraming babaeng empleyado,
ngunit wala ni isa sa kanila ang kasing ganda ni Suyamo. Naunawaan ni Huang Feng na oras na para ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Siya ang security guard ng kumpanya, at hindi niya kayang panuulin ang kanyang amo na nililigawan. Bilang karagdagan, pumunta siya rito na may layuning protektahan si Suyamo. Inilagay ni Huang Feng ang kahon ng mga kosmetiko sa lupa, pagkatapos ay tahimik na naglakad papunta kay Suyamo at inihiwalay siya sa mga kabataang iyon. "Please mind your words," sabi ni Huang Feng habang nakatingin sa kanila. "Sino ka ba? Bakit ba pakialam mo sa sasabihin ko? Panipi, exactly, get the F*** away from me. Don't bother me when I'm looking at a beauty. Umalis ka na sa harapan ko, baka hindi kami magalang sa iyo." Ang mga kabataang iyon ay hindi natakot. Kung tutuusin, si Huang Feng lang ang nandito, at mas marami silang tao, kaya hindi nila kailangang matakot. "President Su, sumakay ka muna sa kotse. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa kanila." Ibinaba ni Huang Feng ang kanyang ulo at sinabi kay Suyamo. Gusto niyang pasakayin muna si Suyamo sa kotse, pagkatapos ay kakausapin niya ang mga kabataang iyon. Bagamat mas marami ang tao, at medyo kinakabahan si Huang Feng, naalala pa rin niya ang kanyang tungkulin. Gayunpaman, hindi pinakinggan ni Suyamo si Huang Feng. Sa halip, marahan niya itong itinulak, pagkatapos ay sinabi sa mga kabataang iyon, "Ako ang boss dito. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Bakit mo ginugulo ang mga empleyado ko?" Panipi, ang mga salita ni Suyamo ay nabigla sa mga kabataang iyon. Hindi nila akalain na ganito pala kagandang babae ang magiging boss dito, pero nang makitang nakasunod sa kanya si Manager Bao, halatang hindi siya nagsisinungaling. Gayunpaman, hindi sila natakot. Sa halip, tumingin sila ng higit at higit na hindi napigilan. Wala pa silang nakita o narinig man lang na ganito kagandang babae, kaya hindi nila palalampasan ang pagkakataong makita siya ngayon. "I didn't expect na ikaw ang amo dito. Look at my muscles. I promise that you'll feel comfortable in bed. Why don't you be my girlfriend? Umalis ka na. Kung gusto mong maging girlfriend ko, dapat maging girlfriend kita," sabi ni Suyamo. "Hoy, anong phone number mo? Humanap tayo ng pwesto mamaya, bibigyan kita ng body check." Lalong nagiging mayabang ang mga kabataang iyon. Inabot pa ng isa sa kanila ang kanyang kamay para hawakan si Suyamo para samantalahin siya. Tila medyo natakot si Suyamo. Hindi niya inaasahan na magiging matapang ang mga binatilyong iyon, at ilang sandali pa ay hindi siya nag-react. Nang malapit ng hawakan ng kamay na iyon si Suyamo, inabot ni Huang Feng at tumpak na hinawakan ang palso ng binata. Gusto ng binata na makalaya, ngunit wala siyang silbi. Hindi siya makalaya sa lahat. "Bitawan mo ako, ikaw na munting bastard. Naririnig mo ba ako?" Mahigpit na pinagalitan ng binata si Huang Feng. "Panatilihing malinis ang iyong mga kamay." Mariing inalis ni Huang Feng ang braso ng binata. Napaatras ng ilang hakbang ang binata sa gilid dahil sa lakas. "Nililigawan mo si kamatayan." Napahiya ang binatang iyon sa ginawa ni Huang Feng. Pagkatapos niyang pakalmeyan ang sarili, nagmamadali siyang pumunta kay Huang Feng. "Stop. If you dare to do it, tatawag ako ng pulis." Nakita ni Suyamo, na nasa tabi niya, ang pagkilos ng binata at mabilis na nagsalita ng malakas. Gayunpaman, hindi tumigil ang binata sa pagkakataong ito. Lahat sila ay matandang fox. Alam nila kung anong mga aksyon ang hindi mapaparusahan. Gusto lang niyang turuan ng leksyon si Huang Feng. Kasabay nito, nais din niyang bigyan ng lakas ng loob si Suyamo, ang amo. Kung tutuusin, ang mga tao sa likod niya ang orihinal na humiling sa kanila na guluhin ang produksyon dito. Kung maaari nilang takutin ang boss dito, ito ay maituturing na natapos ang gawain. Gayunpaman, ang binatang ito ay nag-overestimate sa kanyang kakayahan at minamaliit si Huang Feng. Bagamat hindi pa espesyal na sinanay si Huang Feng, kadalasan ay binibigyang pansin niya ang ehersisyo. Gayunpaman, karaniwang mga ordinaryong tao lamang ang tinatakot ng binatang ito. Sa katunayan, ang kanyang katawan ay matagal nang nabutas ng alak at kababaihan. Hindi mabilis ang kanyang mga galaw. Iniwasan ni Huang Feng ang mahabang kamao ng binata patagilid. Matapos nito ay hinawakan niya ang kanang kamay ng binata gamit ang isang kamay at ang isa pang kamay ay inilagay sa baywang ng binata.
Sa lakas ng pagmamadali ng binata, diretsyong tinulak niya ang binata palayo. Muling sumuray-suray ang binata ng ilang hakbang pasulong. Sa pagkakataong ito, hindi niya mapatatag ang kanyang katawan at diretsyong bumagsak sa lupa. Ang kanyang braso ay bakat sa mga bato sa lupa, at isang bakas ng dugo ang umagos. Ang bakas ng dugong ito ang lubos na ikinagalit niya. 2 beses siyang pinahiya ni Huang Feng. Ngayon, hinayaan pa niyang makakita ng dugo. Siya ay nabulag ng galit. Matiim niyang tinitigan si Huang Feng at sinabing, "Anak, nililigawan mo si kamatayan." Nang makitang sumugod muli ang binata sa kanya, iiwas na sana si Huang Feng nang makita niyang napapaligiran siya ng mga tao ng binata. Tutal hindi naman siya nag-practice. Okay lang makipag-deal sa isang tao, pero kung mas marami sila, siguradong hindi siya ang kalaban nila. Sa pagkakataong ito ay sumugod na ang binata sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung kailan may maningning na punyal sa kamay niya. Nag-flash ito ng malamig na liwanag sa ilalim ng araw. "Mag-ingat ka," sumigaw si Suyamo. Kabanata 18. Nagulat din si Huang Feng sa punyal sa kamay ng kabilang partido. Hindi niya inaasahan na sa sikat ng araw, ang kabilang partido ay talagang maglalabas ng punyal ng napakabaliw. Masyadong malaki ang tapang na ito. Bagamat karaniwan niyang binibigyang pansin ang pagsasanay, ito ay pagsasanay lamang. Ang kanyang mga kasanayan ay bahagyang mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Pagharap sa lalaking ito na may dalang punyal, ang kanyang puso ay naguguluhan din. Gayunpaman, hindi lang si Huang Feng ang nagulat. Nagulat din ang mga kasama ng binata. Bagamat kadalasan ay hinaharas nila ang mga empleyado dito at nanliligaw pa sa mga babaeng empleyado, wala naman silang ginawang sobra-sobra, lalo pa ang paggamit ng patalim. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ngayon, ang mga kasama nila ay gumamit talaga ng kutsilyo. Iba ang katangian ng bagay na ito. Gustong lumapit ng mga kasamang ito para pigilan ito, ngunit halatang huli na ang lahat. Sumugod na ang binata sa harap ni Huang Feng. Dahil sa kanilang pag-iral, hindi man lang ito maiiwasan ni Huang Feng. Nakatingin lang siya habang tinutusok ng binata ang punyal sa kanyang tiyan tulad ng iba. Nang isaksak ng binata ang punyal sa tiyan ni Huang Feng, nag-react na siya. Parang naputol ang ulo niya sa galit at gumawa ng kalokohan. Higit sa lahat, dahil sa kanyang mga kasama, hindi naiwasan ni Huang Feng ang kanyang punyal. Namumutla na ang mukha ng binata sa takot. Kung si Huang Feng ay sinaksak sa kanyang sarili hanggang sa mamatay, siya ay matatapos sa hinaharap. Sa oras na ito, isang grupo ng mga tao na nakauniporme ng seguridad ang nagmamadaling lumabas ng pabrika. Nakita ng mga kabataang ito ang mga taong ito ilang araw na ang nakakaraan, ngunit hindi lumaban ang magkabilang panig, kaya hindi sila natatakot sa mga security guard na ito. Gayunpaman, ngayon ay iba, may gumamit dito ng kutsilyo. Kung mahuli siya ng mga security guard na ito at tumawag ng pulis, siguradong ipapadala siya sa police station. Sa oras na iyon, maaaring madamay ang kanilang mga kasama. Kaya, ang mga taong ito, pagkatapos makita ang mga security guard na lumitaw, ay tumalikod at tumakbo. Nang makaalis sila, may humila sa lalaking may dalang punyal. Yung tipong parang natakot at hindi alam kung paano kumilos. Talagang natakot ang taong iyon. Maaari nilang takutin ang mga ordinaryong tao, ngunit kung hihilingin silang pumatay ng tao, wala silang lakas ng loob. Ngayon, parang may nagawa siya na kadalasang hindi niya pinangarap na gawin at ayaw niyang gawin. F***, sinong nagsabing gumamit ka ng kutsilyo? Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming kaladkarin pababa kasama mo. Habang tumatakas sila, galit na sabi ng isa sa mga binata sa taong kanina lang. Tama, are you F***sting stupid? Gumamit ka talaga dito ng kutsilyo. Natatakot ka ba na walang makaalam? Ngayon mo lang ba siya nagawang saksakin ng mariin? Yung iba, galit na galit din sa inasal ng taong ito. Kung tutuusin, ang katangahan niyang pag-uugali ay maaaring makapinsala sa lahat, kaya natural na lahat ay magagalit. Pero, siguro solid. Hindi ako masyadong sigurado. Natigilan din ako that time. Hindi ko alam kung nasaksak. Nauutol na sabi ng lalaki. Sa oras na ito, natatakot din siya. Paanong hindi ito matusok? Hindi siya umiwas. Ang kanyang katawan ay hindi gawa sa bato. Paanong hindi mo siya sinaksak? Ngayon, asahan na lang natin na hindi siya mamatay.
Mas mabuti kung hindi siya malubhang nasugatan. Kung hindi, magkakagulo tayong lahat, sabi ng isa. Tama, sa tingin ko, hindi na tayo dapat pumunta dito sa mga susunod na araw. Lumabas tayo at maghanap ng mapagtatagwan ng ilang araw. Kung walang mali, babalik tayo ulit, mungkahi ng kung sino. Okay, let's do that. Anyway, nakumpleto na natin ang kalahati ng tasks na binigay sa atin ng superiors natin. Ang mungkahi ng tao ay agad na nakatanggap ng suporta ng iba. Pumayag din ang taong sumaksak sa kanya. Kung tutuusin, siya naman ang may gawa nito. Kung may nangyari talaga sa huli, siya na ang may malaking responsibilidad. Gayunpaman, hindi niya talaga matindaan kung nasaksak siya o hindi. Tutal nakatulala talaga siya noong mga oras na iyon. Gayunpaman, naisip din niya na tama ang kanyang kasama. Ang katawan ni Huang Feng ay hindi gawa sa bato. Galit na galit siya noong mga oras na iyon at gumamit ng matinding lakas, kaya siguradong sinaksak niya ito. Gayunpaman, parang wala akong nakikitang dugo. Tsaka parang kakaiba yung mukha nung guy. Anong nangyayari? Tahimik na nag-isip ang tao. Wala siyang lakas ng loob na tanungin ang mga pagdududa niya ngayon. Kung tutuusin, siya pa rin ang nagpapagalit sa lahat ngayon. Huang Feng, kamusta ka? Direktor Bao, tumawag ng ambulansya ngayon din, at tumawag ng pulis. Sa kabilang panig, si Su Yamo, na natakot nang wala sa sarili, ay bumalik sa kanyang katinoan pagkatapos tumakas ang mga binata. Agad niyang pinuntahan si Huang Feng at nagtanong ng may pag-aalala. Huwag tumawag ng pulis, at huwag tumawag ng ambulansya ngayon. Itinaas ni Huang Feng ang kanyang ulo at tumingin kay Director Bao. Sa ngayon, hawak pa rin niya sa kamay niya ang punyal ng lalaki. Matapos siyang saksakin, hindi man lang mahawakan ng lalaki ang punyal, kaya kinuha ito ni Huang Feng. Tatawagan na sana ni Direk Bao si Huang Feng, ngunit napatigil siya nang marinig niya ang mga salita ni Huang Feng. Hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Huang Feng. Huang Feng, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit hindi ka tumawag ng ambulansya? Mapanganib kung maantala ang paggamot, sabi ni Su Yamo na may pag-aalala. Director Su, ayos lang ako. Tingnan mo, ayos lang ako. Walang kahit isang patak ng dugo, sabi ni Huang Feng kay Su Yamo habang hawak ang punyal sa kanyang kamay. Si Su Yamo ay natigilan saglit, pagkatapos ay tumingin sa tiyan ni Huang Feng. Ito ay normal, at walang kahit isang patak ng dugo. Tanging ang kanyang damit ay medyo punit, ngunit ang iba ay normal. Anong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Su Yamo. Kitang-kita niya ang galaw ng lalaki. Napakalakas niya, at hindi ito nagawang iwasan ni Huang Feng. Paanong naging maayos na siya ngayon? Siguro ang lalaking iyon ay maganda lang ngunit walang silbi. Wala siyang lakas sa kanyang mga kamay at nakakatakot lamang ang hitsura. Kaya naman hindi niya ako sinaktan man lang, nagkibit balikat si Huang Feng at casual na sinabi. Siyempre, ang aktwal na sitwasyon ay hindi tulad ng sinabi ni Huang Feng. Kung tutuusin, hindi maliit ang lakas ng kalaban. Sa pagkakataong iyon, hindi na talaga siya nakaiwas at sinaksak siya ng mariin. Gayunpaman, hindi lamang siya nakasuot ng uniforme ng security guard. Sa ilalim ng uniforme ng kanyang security guard, nakasuot siya ng isang kayamanan na kakagaling lang niya noon pa lang, ang itim na gintong silk soft armor. Matapos tumagos ang punyal ng kalaban sa kanyang damit, tumusok ito sa golden silk soft armor ni Huang Feng. Sa orihinal, si Huang Feng ay handa na masugatan, ngunit hindi niya inaasahan na ang pag-atake ng kalaban ay naharang ng golden silk soft armor, at siya ay talagang ligtas at maayos. Ito ay talagang magandang bagay. Napabuntong hininga si Huang Feng. Sa mundo ng The Deer and the Cauldron, ang gininto ang malambot na baluti na ito ang nagligtas sa buhay ni Wei Xiaobao. Hindi niya inaasahan na ililigtas nito ang kanyang buhay pagkatapos niyang makuha ito. Ito ay talagang isang magandang bagay. Kabanata 11. Ang Golden Silk Soft Armor ay talagang isang magandang item. Sa mundo ng The Deer and the Cauldron, ang kayamanang ito ay isang bagay na kahit na ang isang punyal na maaaring pumutol sa bakal na parang putik ay hindi makapinsala kahit kaunti, hindi banggitin ang ordinaryong punyal sa kamay ng taong iyon. Okay ka lang ba talaga? Nag-aalalang tanong muli ni Su Yamo. Director Su, ayos lang talaga ako, muling saad ni Huang Feng. Tumango si Su Yamo at tinanggap ang katotohanan, kahit na ito ay lubhang nakakagulat.
Gayunpaman, sumimangot si Suyamo at sinabi kay Factory Manager Bao, masyadong mayabang ang mga taong iyon. Gumamit pa sila ng punyal. Maaari kang makipag-ugnayan sa lokal na istasyon ng pulisya mamaya, at naniniwala ako na maaari natin silang parusahan sa pagkakataong ito. Siya nga pala, para bang palabas lang ang mga security guard dito. Gumastos ako ng pera para imbitahan sila dito, para lang maging dekorasayon. Panipi, syempre, may dahilan si Suyamo para magalit. Palihim na tinawag ang mga security guard ni Factory Manager Bao. Gayunpaman, nang dumating ang mga security guard at nakita ang mga kriminal na tumatakbo, wala sa kanila ang humabol sa kanila. Sa halip, pinanood na lang nila ang pagtakbo ng mga kriminal. Para silang takot sa mga kriminal at walang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano. Siyempre, hindi ito naging masaya kay Suyamo. Matapos marinig ang mga salita ni Suyamo, mapait na ngumiti si Factory Manager Bao. Alam niya kung ano ang mga security guard na ito. Magaling silang magpatrolya at magbantay, ngunit wala silang lakas ng loob na makipaglaban sa mga hulagan. Gayunpaman, ang mga security guard na ito ay ipinadala ng kumpanya at hindi niya kinuha ang mga ito, kaya wala siyang masabi. Malinaw na alam ni Suyamo iyon, kaya hindi niya sinisisi si Factory Manager Bao pagkatapos noon. Gayunpaman, hindi na siya nasisiyahan kay Manager Liu ng Security Department ng kumpanya. Sige, gagawa muna kami ng hakbang. Ipauubaya ko na sa inyo ang mga usapin dito. Naniniwala ako na hindi na sila babalik anumang oras sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kailangan mo pa ring palakasin ang iyong mga patrol, lalo na kapag ikaw ay papunta at pauwi sa trabaho. Kailangan mong protektahan ang aming mga empleyado, sabi ni Suyamo. Oo naman, Director Su, sabi ni Factory Manager Bao. Pagkatapos noon, sumakay sina Suyamo at Huang Feng sa kotse dala ang mga pampaganda. Si Huang Feng ang driver muli, habang si Suyamo ay nakaupo sa front passenger seat. Maraming salamat sa ginawa mo ngayon, sabi ni Suyamo kay Huang Feng sa kotse. Kung si Huang Feng ay hindi nanindigan para sa kanya, siya ay sinamantala ng mga gangster kahit na lumabas ang mga security guard ng pabrika. Kung ganoon, si Huang Feng ang tumulong sa kanya sa pagkakataong ito. You're welcome, Director Su. Security guard ako ng kumpanya, at tungkulin ko ito, sabi ni Huang Feng habang nagmamaneho. Bueno, hindi nagkamali si Manager Liu sa pagkakataong ito, sabi ni Suyamo. Sabi ni Suyamo. Malinaw, siya ay lubos na nasisiyahan kay Huang Feng, ngunit siya ay hindi nasisiyahan sa mga security guard sa pabrika. Walang sinabi si Huang Feng. Masasabi niyang hindi nasisiyahan si Suyamo kay Manager Liu. Gayunpaman, si Manager Liu ay ang kanyang boss kung tutuusin, at wala siyang masasabing masama tungkol sa kanyang likuran. Bukod dito, sa oras na ito, iniisip ni Huang Feng ang tungkol sa storage box. Masasabing kung hindi niya nakuha ang Golden Silk Soft Armor kahapon at isinuot ito ngayon dahil sa curiosity, kahit hindi siya mamatay ngayon, siguradong duguan siya. Ang gintong sutla na malambot na baluti ang nagligtas sa kanya. Ang kahon ng imbakan ay talagang isang magandang bagay. Dalawang bagay na ang nakuha niya sa ngayon. Tinulungan siya ng isa na mahuli ang magnanakaw at ipinakita ang kanyang mukha sa harap ng kanyang magiging amo, at ang isa pang kayamanan ay direktang nagligtas sa kanya mula sa pinsala. Masasabing nakatulong sa kanya ang dalawang bagay na ito, at unti-unting lumalabas ang tulong ng storage box. Sa kasamaang palad, hindi ako makapagkusa na pumili kung anong uri ng kayamanan ang makukuha. Nagdadalamati si Huang Feng sa kanyang puso. Ang mga kayamanan sa storage box ay random. Wala siyang mapiling paraan. Kung hindi, maaari niyang direktang nakuha ang ilan sa mga walang katulad na martial arts mula sa mga pelikula at palabas sa TV. Kung gayon, ang mga hulagan na iyon ngayon ay hindi na makakalapit sa kanya, at magdulot ng anumang pinsala sa kanya. Mukhang may kulang pa ako para tumaas ang attack power ko, naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Ang Golden Silk Soft Armor ay defensive equipment lamang, at mapoprotektahan lamang nito ang kanyang itaas na katawan. Sa sandaling inatake ng kabilang partido ang kanyang ibabang bahagi ng katawan, wala siyang magawa. Bukod dito, alam ni Huang Feng na ang kanyang kakayahan ay bahagyang mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Kahit na nakilala niya ang isang mas malakas na ordinaryong tao,
maaaring hindi siya ang kalaban ng kabilang partido. Kung tutuusin, hindi siya nagkusa na magsanay. Sa pag-iisip nito, nagsimulang mag-isip si Huang Feng tungkol sa storage box. Bagamat tila random ang mga kayamanan na nakuha mula sa storage box, hindi ito nangangahulugan na walang pattern. Ang mga kayamanan na nakuha niya at ang mga bagay na inilagay niya sa storage box ay may ilang pagkakatulad. Leather na sapatos para sa leather na sapatos, damit para sa mga damit. Ito ay lamang na ang mga tiyak na pag-andar ay naiiba, at nagkaroon ng malaking pagbabago. At ngayon, kung nais niyang makakuha ng isang bagay upang mapahusay ang kanyang mga kasanayan, ayon sa kanyang karanasan mula sa panunood ng mga palabas sa TV at pelikula, ang ganitong uri ng bagay na maaaring magpahusay sa kanyang pisikal na kakayahan ay alinman sa isang martial arts secret book o isang medicinal pill. Siyempre, posible rin ang ilang espesyal na kagamitan. Kung gusto niyang makuha ang mga bagay na ito ngayon, kailangan niyang magsimula sa mga aspetong ito. Parang pagkatapos ng trabaho sa hapon, kailangan ko talagang gumawa ng isang malaking pagbili. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Naisip niya ang desisyong ito kahapon, ngunit ngayon, mas apurahan. Huang Feng, narinig mo ba ang sinabi ko? Sa oras na ito, narinig ang boses ni Suyamo sa kanyang tainga. Nagulat si Huang Feng. Iniisip lang niya ang sarili niyang mga bagay, at hindi niya narinig ang sinasabi ni Suyamo. President Su, pasensya na, may iniisip lang ako, kaya, medyo nahihiya na sabi ni Huang Feng. Kinausap siya ng sarili niyang amo, at talagang na-distract siya. Kung makikilala niya ang isang mahigpit na amo, kawawa siya. Sa kabutihang palad, si Suyamo ay hindi ganoong uri ng amo. Hindi siya nagalit kay Huang Feng. Siyempre, kung isa pa itong boss ng Changzhou Group, magiging miserable talaga si Huang Feng. Okay, it's okay. I mean, pagkatapos mo akong ipadala sa kumpanya, pwede ka na munang bumalik. Anyway, malapit na ring mag-alis sa trabaho. Kahit hindi ka nasugatan, mas mabuting bumalik ka at magpahinga ng maaga, sabi ni Suyamo. Okay, salamat President Su. Hindi tumanggi si Huang Feng. Siya ay orihinal na nagplano na bumili. Ngayong makakaalis na siya ng maaga sa trabaho, natural na wala siyang pagtutol. Nang ipadala si Suyamo sa kumpanya, ipinarada ni Huang Feng ang sasakyan, iniabot ang susi, at umalis ng maaga sa kumpanya. Gayunpaman, nang ibigay niya ang susi, tinanong din siya ni Zhang Wei ng ilang bagay tungkol sa kanyang paglalakbay. Ayon sa paliwanag ni Suyamo, hindi binanggit ni Huang Feng ang hidwaan sa harap ng pabrika. Ayaw ni Suyamo na makaapekto ang mga bagay na iyon sa mga tao sa kumpanya. Kabanata 20. Pagkatapos umalis sa kumpanya, bumalik si Huang Feng sa boss. Sa oras na ito, dahil hindi pa oras ng pagbaba sa trabaho, marami pa ring bakanteng upuan sa boss. Nagkaroon din siya ng pagkakataong humanap ng bakanteng upuan nang hindi tumatayo. Nakaupo sa boss, tiningnan ni Huang Feng ang tuloy-tuloy na daloy ng trapiko sa labas, at bakas ng inggit ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa lipunan ngayon, ang mga pribadong sasakyan ay karaniwan na, at ang presyo ay hindi masyadong mataas. Gayunpaman, kahit na hindi ito masyadong mataas, hindi ito kayang bayaran ni Huang Feng. Nangungupahan pa siya ng maliit na silid na tirahan. Paano siya magkakaroon ng pera para makabili ng sasakyan? Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa kanyang pagmamahal sa mga kotse. Lihim niyang naisip na pagkatapos niyang kumita, bumili ng bahay, pagkatapos ay bumili ng kotse na gusto niya, at pagkatapos ay nag-asawa at nagkaanak. Ang buhay na ito ay magiging perpekto. Gayunpaman, hindi ito masyadong mataas sa isang kahilingan. Para sa nakaraang Huang Feng, mahirap itong makamit. Kung tutuusin, mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng pabahay kaysa sa sweldo. Sa kanyang mababang pag-aaral, hindi niya alam kung ilang taon ang kailangan para kumita ng pera para makabili ng bahay, lalo pa ang pagbili ng sasakyan. Ngayon, ang halaga ng kasal ay patuloy na tumataas, at ang pera ng regalo sa kasal ay tumataas din. Naging pabigat din ito para kay Huang Feng. Sa makatuwid, ang mga ideyang ito, si Huang Feng ay maaari lamang lihim na mag-isip tungkol dito ng maraming beses. Gayunpaman, para sa naunang kanya, ito ay katumbas ng pangangarap ng gising. Gayunpaman, pagkatapos makuha ang storage box at matuklasan ang magic ng storage box,
alam ni Huang Feng na ang kanyang buhay ay magbabago ng malaki. Ang mga bagay na hindi niya maabot noon ay hindi na pangarap para sa kanya. Masasabing masyadong mababa ang dati niyang kahilingan. Bagamat wala pa rin siya ngayon, nagbago ang kanyang kaisipan. Hindi na siya nawala ng tiwala sa sarili. Puno siya ng tiwala sa hinaharap. Naniniwala siya na magiging kapana-panabik ang kanyang kinabukasan. Si Huang Feng, na tulala na nakatingin sa kotse sa labas, ay nag-isip ng problema. Napakalaki lang ng storage box kaya ganoon lang kalaking bagay ang makukuha ko. May pagkakataon pa ba akong makakuha ng kasing laki ng sasakyan? Kung walang paraan para makuha ito, hindi ba't maraming bagay ang mawawala sa akin? Gayunpaman, kung ito ay maaaring makuha, paano ang isang maliit na kahon ng imbakan ay naglalaman ng ganoong kalaking bagay? Hindi ito maisip ni Huang Feng dahil siya ang nakatuklas sa function ng storage box. Walang anumang manual para dito, at walang ganitong function ang iba pang storage box. Kaya naman, hindi niya maitanong sa puso niya dahil hindi niya alam kung sino ang itatanong at kung sino ang nakakaalam ng sekreto sa likod nito. I don't care. Anyway, kahit maliit na bagay, marami pa rin. Sapat na para magamit ko. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Pagkatapos noon, bumaba si Huang Feng sa isang supermarket hindi kalayuan sa kanyang tinitirhan. Ang supermarket na ito ang pinakamalaking malapit sa kanyang tirahan. Maraming mga bagay sa loob, kabilang ang lahat ng uri ng mga pamilihan at mga gamit sa bahay. Dahil maaga pa, at hindi gaanong ipon ni Huang Feng, hindi siya nagmamadaling bumili. Sa halip, naglakad-lakad siya dito para tingnan kung ano ang meron. Kasabay nito, iniisip niya kung ano ang maitutulong ng mga bagay na ito sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, naglakad-lakad si Huang Feng sa dalawang palapag na supermarket. Pagkatapos nito, nagsimula siyang maghanda sa pagbili ng pili. Ang mga bagay na gusto niyang bilhin ay hindi lamang dapat makatulong sa kanya, ngunit kailangan ding mura. Kung masyadong mahal ang mga bagay, natakot siya na hindi siya makakabili ng higit sa iilan. Kasabay nito, ang laki ay hindi maaaring masyadong malaki, kung hindi, ang kahon ng imbakan ay hindi makakapaghawak ng higit sa ilan. Sa oras na ito, unti-unting dumami ang mga tao sa supermarket. Ito ay pagkatapos ng oras ng trabaho. Ang ilang mga tao na nakatira sa malapit ay nagsimulang pumasok sa supermarket upang bumili ng mga bagay. Naisip na ngayon ni Huang Feng ang mga bagay na pinakakailangan niya. Ang isa ay upang palakasin ang kanyang sariling lakas, at ang isa ay upang madagdagan ang kanyang kakayahan sa ekonomiya at kumita ng pera para sa kanya. Pagkatapos nito, gumawa siya ng isang malaking sweep. Hindi nagtagal ay napuno na ang kanyang shopping basket. Gayunpaman, nang sa wakas ay binayaran niya ang bill, gumastos lamang siya ng ilang daang yuan. Gayunpaman, ang ilang daang yuan na ito ay hindi maliit na bilang para sa kanya. At least, kung hindi nababayaran sa oras ang kanyang sweldo sa susunod na buwan, nanganganib siyang matulog sa kalye. Pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan na may dalang ilang mga convenience bag, inihagis ni Huang Feng ang mga bagay sa kama. Pagkatapos, hindi na siya makapaghintay na buksan ang storage box sa ilalim ng kama. Gusto niyang makita kung anong magagandang bagay ang naidagdag sa storage box na ito pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, ang mga bagay sa storage box ay pareho pa rin ng dati. Wala man lang pagbabago. Sa madaling salita, sa panahong ito, walang ipinagpalit ang storage box na ito. Mukhang ang storage box na ito ay walang tumpak na agwat para sa pagpapalitan ng mga bagay. Si Huang Feng ay nakaupo sa kama na nabigo at nag-isip. Ang mga bagay na nakuha sa storage box na ito ay random. Ngayon, kahit na, ang oras ng pagkuha ng mga bagay ay random. Ang pagtuklas na ito ay naging dahilan upang siya ay medyo bigo. Natatakot siya na ang bagay na ito ay mapapalitan lamang ng isang beses sa isang taon at kalahati, at makakakuha siya ng isang bagay na ganap na walang silbi sa kanya. Tapos, iiyak siya hanggang mamatay. Gayunpaman, gaano man siya kabiguan, kailangan pa rin niyang gawin ang dapat niyang gawin. Sinimulan niyang isa-isang ilagay sa storage box ang mga binili niya sa supermarket. Sa katunayan, nalaman niya na walang maraming bagay na nakakatugon sa kanyang mga kinakailangan. Maraming mga bagay na hindi malaki, at ang presyo ay hindi mataas.
ngunit walang maraming bagay na maaaring ipagpalat sa mga bagay na kapaki-pakinabang sa kanya. Halimbawa, ang mga bagay tulad ng alak at inumin ay maaaring mapalitan ng alak at inumin sa ibang mga espasyong ito, ngunit ang halaga ay limitado. Kung natapos niya ito, wala nang matitira. Sa makatuwid, sa huli, maaari lamang ilagay ni Huangfeng ang maraming bagay hanggat maaari sa storage box, kabilang ang ilang merienda at ilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa huli, puno na ang malaking storage box niya. Tiningnan ni Huangfeng ang kanyang buong storage box at sa wakas ay nakaramdam ng kaginhawaan. Ngayon, inaabangan niya ang mga bagay na ito na ipagpalit sa mabubuting bagay sa lalong madaling panahon. Pagkatapos mag-impake, nagluto si Huangfeng. Dahil nag-iisa siya, napakasimple at mabilis ang hapunan ni Huangfeng. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang tumalikod at umalis, nagkaroon muli ng mahinang ilaw sa storage box. Kasabay nito, sa isang magic plane, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matipunong figure ang tumawag ng 15 o 16 na taong gulang na bata sa kanyang harapan. May isang brocade box sa mesa katabi ng medyo may edad na lalaki. Sa pagtingin sa packaging, alam niyang hindi simple ang mga bagay sa loob.